paki-subscribe at follow na rin sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kapag meron tayong bagong uploads, breaking news, o kung nagla-live tayo. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV sa bago pa lang dito sa ating channel. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, ito. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Parihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang ni ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So, unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita dato. Muni among pundo. Muni balor sa among kwarta. Wat na kay baw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mo sultian na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, gingnanta mo, padoong na siya sa pagka-dictator Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog na silang tanan para masiguro na dili siya pag-abot sa Senado ma-alkanse. Hangyoon kamo, padag-on ba ninyo na yung akong giyangyo sa inyo? Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, pagrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Ang topic natin ngayon ay diktadurya. Well, matagal na nating sinasabi yan. Ang diktadurya ni Bangag ay hindi lang yan ngayon. The moment na binokelya natin sa inyo ang mga ginawa na actually ng Bangag na si Marcos Jr. na Addictus Benedictus,
Okay? Ayan. Na Addictus Benedictus, matagal na pong may diktadorya. Red na red po ang lipstick, sabi ni Peach. Ay, syempre, war ngayon. Araw na ito, war na war. Anyway. So, kahapon, actually, nanood ako ng indignation rally sa Cebu, like campaign rally, kung saan talaga naman ang rockstar na Pangulong Duterte ay walang kakupas-kupas. Right, Zorro? So, kaya naman ang mga bangag ay umiikot ang tumbong. Doon sa sa Cebu na kung saan itinaas ni Pangulong Duterte ang mga kamay ng mga kandidato na gusto niyang ipakilala sa inyo. Siyempre, nauna na dyan ang mga national candidates katulad nila Attorney Vic Rodriguez, Congressman Marcoleta, and Jimmy Bondoc, at the rest of the PTP Lapans. So yan ay itinaas niya at doon sa kanyang napakahaba at masayang mga komentaryo, talaga namang impromptu, walang script, ay sinabi ng Pangulong Duterte na ang bangag ay, ang exact word niya, Marcos Jr. is veering towards dictatorship. Actually, hindi yan ngayong moment, ngayong taon, 'di ba? Na lumihis na ang bangag na si Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Okay, kung hindi nyo pa alam kung anong Addictus Benedictus, JODIC certified sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o na pulbura o kung ano man yung buwaka ng inang yan. 2002 pa lang, nung nakita ko na ang kademonyuhan ng mga buwaka ng Genemes, doon pa lang pinagpatuloy na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang diktadurya. Noon pa lang, bingid sa kaalaman ninyo, noong 2022, bago pa umupo si Bangag, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ay nakikipagsabuatan na sa kanilang mga business partners katulad ni Francis Lloyd Tichua kung paano mangidnap ng mga kabataang walang kamuwang-muwang. Okay? Kaya naman, sa panahong ngayon, 2025, kaliwat kanan na yung mga batang nawawala at kinikidnap. Recently, ayan, nagba-viral ang post natin sa Buljakan sa ating Facebook. I hope naka-follow na kayo lahat sa ating mga Facebook page. Dahil alam nyo naman pinupunterya tayo ng mga buwakan ng Genemes. Okay. So, bakang pumapali ang boses natin ngayon. Okay. So ngayon mga palangga, may na-forward sa atin na information coming from the mga matitipuno. Okay, na mga matitipuno na hanggang ngayon is supot pa rin. Pinost natin to na merong kinidnap na 14 na taong gulang na bata na nag-aaral sa British School of Manila o sa International School na kung saan dinukot siya para mangingi ng ransom sa kanyang pamilya. Now, $20 million. Not pesos, kundi $20 million. Well, basahin ko lang sa hindi pa nakatalupangod. Okay, itong letter na ito ay galing hindi kasi ito na, although may binalita ang bilyonaryo about it, pero hindi kompletos rekados ang balita. At I don't know kung ang mga buwaka ng inang mga Jejimon, namimiss niyo ba yung mga buwaka ng Genemes na mga jotang? Di ba? Ay hindi naman inulat ng tama. So ito ang message actually ng head of school. Sabi niya dito, Dear BSM families, British School of Manila, letter to all parents and of course students. Sabi dito, I unfortunately need to make you aware of an ongoing situation affecting a family in our school community.
One of the senior school students was reported and is still missing after leaving school with their driver after school yesterday. All right, this was February 2021 dated yata ito. Wait, kasi 2020 nangyari. Okay, we are working closely with the family and authorities to support the investigation. At this time, we do not have further details to share and kindly ask that you avoid speculations and respect the privacy of the family during this difficult time. We understand that this news will be unsettling. Our counseling team has been available to support students as required. Today, we have link guidance here. May link na pinarward that parents may wish to utilize at home if needed over the half-term break. Break na pala ng mga bagets. We will continue to keep you informed as appropriate. Thank you for your support. Then, nagkaroon ng update. Alright. Forward messages. Ang sabi dito, ang sumulat dito ay si Martin van der Linde, whatever, anong pronunciation ng kanyang pangalan. Okay, forward message. Kidnapped student accordingly was a certain Andy 1. Okay, Andy, A-N-D-Y-W-A-N. 14 years from McKinley East BGC. Alam mo sa McKinley, diyan may biniling, may pinatayong bahay ang mga kawatan dyan. With remember that, yung mga expose natin, less than 2 years o wala pang 2 taon, yung mga kawatan na mga appointee ni Bangag ay nakapagpatayo ng bahay dyan. Kasi I believe nasa umaabot ng billion pesos ang halaga ng mga bahay dyan sa McKinley East BGC na yan. Bigla ko lang naalala. Anyway, to continue, he was accordingly kidnapped last Feb 20 and was reported to authorities last Feb 21. The Starex van of the victim was found in Bulacan, slang, with still unverified report that the driver is already dead. Still for confirmation. Ransom being demanded accordingly is $20 million. Among the group being considered possibly behind the kidnapping are crooked narco politicians, military generals, criminal syndicates. Crime is rising under Bangag BBM. Okay, under Bangag. Okay, update. Ito ang mga mensahe ng mga officials ng school and also yung mga yung mga nag-rescue, I believe. Update. Ransom was paid and the boy is back home but with a chopped finger. Okay? So ipapakita natin yung bata na ito actually na pinutol yung kanyang kanyang kalaming-ing, yung kanyang pinky. Ayan, yan yung bata. Alright? So ayan yung pinutol yung kanyang kamot. Ang kanyang not kamot, yung kalaming-ing. Yung pinky or yung ito. Anyway, ito yung bagong Pilipinas that you are enjoying right now. Galing, di ba? So, bakit nangyayari ang mga kidnapping? So, sa panahon ngayon, even before election nangyayari, ang mga nakikidnap, yung mga nadudukot, nawawala na lang, mga batang walang kamuwang-muwang. Kaya nga sabi ko sa post ko, pag inimbestigahan to, baka ang suma total nito ay si Liza Tanas. Hayop na yan at si Bangag ang nagpa-kidnap. Kaya a thorough investigation. Pero what do you expect sa panahon ngayon? Paano sila mag-iimbestiga kung sila mismo ang promotor ng kidnapping? Kasi election season. Ibig sabihin, kailangan nila ng pera. Can you imagine ang anak mo? 'Di ba? Ang iyong anak ay pinutulan. Ano ang terror, ang trauma na naranasan ng isang 14 anyos na bata habang siya ay ginagapos ng mga demonyo na hindi nga natin alam, baka si Liza Tanas ang promotor nito. Hindi kasi gagalaw yung mga tiwaling mga militaring mga julul na yan, na mga supot na mga duwag, kung wala itong basbas ng mas mataas sa kanila.
Okay? Kung kaya ni Lisa Marcos at ni Bangag Jr. na mahigit 1 taon ko na sila, okay, na in-expose dito na sila ay sangkot, hindi sangkot mismo, hindi ko sila nakusan, mismo na sila ang nag-facilitate ng kidnapping ng 2 anak ni Sheena, yung tinatawag kong distressed mother, how much more kung ito ay $20 million ang involved. At hindi pa sila siguro, baka hindi pa sila na kontento doon sa billions of money ng Pilipino na dinorobo nila diyan sa National Budget 2025 na nadiskubre ni Congressman Ungab at pinailan ng kaso nila Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para magpaliwanag ang mga julul kung bakit nag-filled in the blank sila doon sa Bicameral Committee report ng mga figures ng illegal, unconstitutional, immoral at kung ano pang mga kahayupan. Meaning, mga kababayan, baka hindi pa nga sila na kontento doon sa excuse me, hindi pa sila na kontento doon sa mga perang nakawat nila. Pero bago ako malihis, itong mga issue na ito ay pagtatakip sa malaking issue nga ng national budget na nagdesisyon na ang Korte Suprema na magpaliwanag, ipakita ang mga dokumento na hinihingi ng mga nagsakdal sa kanila, ng mga nagreklamo na si Kong Ungab at Attorney Vic Rodriguez and the rest na kasama nila, ay humihingi sila ng palugit na 5 araw para i-comply yung hinihingi ng Korte Suprema. Meaning, ang mga buwaka ng ina ay nagdudoktor pa. Nagkatahi-tahi pa ng mga kasinungalingang ebidensya para i-present sa Korte Suprema. Pero I believe, okay, hindi naman magwawagi ang kanilang mga kasinungalingan dahil dadama sila at pibingo sila. Dahil hindi naman basta-basta si Kong Ungab at Attorney Vic Rodriguez na magpa-file na lang ng ganong kaso na wala pa silang ibang bala. Baka padadamahin nila, you don't know, kasi ganun ang laro ng matatalino, hindi ng mga bangag. Ito yung pinakamalaking issue natin, ang 2025 budget at ang mga issue natin na gustong pagtakpan ang pagiging addict ni Marcos Jr. And now, kasi ayaw niyong kumilos ng mga bruskong mga supot, mapa-Air Force man yan, mapa-military, mapa-police. Ayaw nilang kumilos na kahit na ang kanilang presidente ay certified addict. Ibig sabihin, lango sa pulburon everyday, 24/7, rain or shine. Diba? Ibabalik ko lang sa inyo mga kababayan, baka mahaba-haba itong topic natin ngayon, mag-comment lang kayo dyan kung anong gusto niyo mga reaction ko, kasi for sure na-miss nyo ang bunganga at alindog ko. Which is na-miss ko rin kayo. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ngayon, okay, ng mga bangag, ng mga addictus, ay patahimikin tayo. I-shut up. Ang unang-unang nga yan na shut up, na not only shut up, na ginurgur, ay walang iba kundi si Percy Lapid. Kung nasa Pilipinas nga lang ako, baka ako ang nauna kay Percy Lapid. Dahil ako although nauna si the late Percy Lapid, nag-expose sa inyo ng kahayupan ni Bangag. Diba? Ngayon, mga kababayan, congratulations sa ating mga palangga sa Cebu. Kayo, Sir John Abines, E.B. Hugalbot. I like your name. E.B. Hugalbot, how are you, my darling? Okay? Sila Pam at ang mga supporters, siyempre ng Pangulong Duterte, na nakita natin na buhay ang Duterte magic. Imagine mo yung mga tao na nandoon, wala naman ayuda doon eh. Diba? Hindi naman sila pumunta doon para humingi ng ayuda o pinangakuan ng ayuda. Nada. Kundi yun ay all-out support nila galing sa kaibuturan ng kanilang puso dahil nakikita nila, nababanaag nila
ang hope. 'Di ba? Naalala niyo kung nung ako ay nakipagbalyahan sa mga grupo ni Trillanes, sinabi ko 'yan dito in 2017 sa Los Angeles na the Duterte is the bringer of hope and change sa Pilipinas, which is true. Ngayon, mga kapalanggiging, nakakagalit. Okay, nakakagalit, nakakapuot, gusto mo silang gawing bopis kung meron ka lang kakayahan. Sabi ko nga, kung bibigyan nyo lang ako ng kapangyarihan, kung meron lang magic galing sa taas at sasabihin ng Supreme Being, o ito ang gahom mo, gawin mo silang bopis para may ulam ang taong bayan. Hindi ako magdadalawang isip, gagawin ko ng bonggang-bongga. Bakit sinasabi ng Pangulong Duterte doon sa kanyang UAS speech na Marcos Jr. is veering towards dictatorship? Ngayon, kung todo tanggol naman ang mga buwaka ng inang mga supot na mga talawang mga kawatan, katulad ni Abalos, ni Escudero, at ang bago na undersecretary na mukhang hindi mo ang nahangag. Yung kapangalan ko, oh my God. Diba? I will talk about her a little bit. Actually, naulinigan ko, okay, na ang well, hindi naman, actually, not naulinigan, matagal na ito, na talagang ganun sa Bangag administration. Atakihin mo lang ng atakihin ng Duterte, may mapapala ka. Whether ikaw ay nasa payroll, katulad ng mga ensimada, katulad ng mga dugyot na mga mukhang palakang puyat, okay? Na mga makukyoho, mga gurami. Na-miss ko yung mga ganong litanya, no? Alright. Ang sinasabi nitong bagong nang hitad na, alam mo, nakakatawa nga kasi may mga nagme-message sa akin. Huy, ikaw, hitad, okay, nakapangalan kong hunghang, hindi ka rin magtatagal dyan. Hindi mo kakayanin ang kademonyuhan na mas demonyo pa sa'yo na sila Bukangkang, si Emerald Bukangkang, at si Bulldog, si Honey Rose, na lumobo na ng lumobo ang mga buwaka ng ina sa kalalamon sa pera ng bayan. Wala man namang ginawang trabaho kundi maghawi ng maghawi dyan at bumuka ka ang mga kipay nila. At ikaw, Castro, Claire Castro, okay? Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Hangag ka. Hangag, pabidang, abugagang, walang unod ang utok. Bakit walang unod? Baka ng Genenes ka. Diba? Iniskan ko lang yung vlog, wala kang ginawa kundi mag-react sa mga vlogs ko, vlogs sa mga Duterte vloggers, at iba pa. Anong ibig sabihin yan? Walang laman yung utak mo. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung hindi ka abogado eh. Maintindihan mo, you guys, I love you people, yung mga nagre-react sa mga vlogs natin, and we need it para i-echo ninyo. Pero yung masasabi mong abogadong pulpul o pulpal, o girl lalo eh. Abogadong walang magawa sa buhay, mag-react sa video ni Marlica at magsipsip, okay? Magsipsip kay adik na Bangag, alam mong adik si Bangag, ibig sabihin, bilasakang abogada. Kasi ang magaling na abogada, right? Kasi you're claiming na magaling ka, wala ka dyan sa YouTube. Hindi ka nagpipick up ng mga vlogs namin kasi meron kang sariling utak, meron kang sariling laman ang utak mo. Kaso ang laman ng utak mo, labno. Labno. Bala na kayo mag-translate. Algae. Okay? In science. Alright. Yan. Ribo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright.
Tirador ng gold si Senior the Junior. Ngayon, itong mga ulol na ito, dyan sa presidential communications, ang unang salbo ng mga hitad ay what? Sila daw ay lalabanan nila ang fake news. Tapos binanggit ang mga vloggers. Imagine nyo, unang pasok pa lang nila, ang nasa utak ng mga buwakan ng ina ay ang mga vloggers. We're very special. Mga DDS vloggers, okay? Ang mga bugok sa Kongreso, sa Senado, ang nilalaman ng utak nila ay mga vloggers like me. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin, natuturete at umiikot ang tumbong nila sa power ng ating mga bells. Bakit kamo? Sinasabi nung J. Ruiz at yung pamunuan ng presidential communications na yun nga, lalabanan nila ang fake news. Anong kaputang inahan yan? Ang trabaho nyo hindi lumaban sa fake news. Ang trabaho nyong mga ungas kayo, maghatid ng impormasyon sa taong bayan kung ano yung mga nagawa ng adik nyong presidente na si Bongbong Marcos, aka Bangag. Yan ang trabaho ninyo, mag-disseminate ng impormasyon ng kanyang mga speech, ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat, wala kayong mai-report na matino dahil puro ngiwi, puro adik. Diba? The reason why yang si excuse mo, yang si Cesar Chavez ay hindi kinaya ang kanyang trabaho dahil nagagalit si Lisa Tanas, si Bangag, kapag ang feedback ng taong bayan ay ha-ha-ha or hak-hak-hak or nakakatawa ang ginagawa ng adik na presidenteng si Bangag. So ang trabaho ninyo ay magpahatid, okay, ng mga, yun na nga, magbigay ng mga information kung ano ang ginagawa ng inyong presidenteng Adictus Benedictus. Alright? Pero bakit vloggers? Mga kababayan, ngayong momentong ito, ipapakita ko sa inyo ang ebidensya kung gaano kaapektado ang presidential communications, ang bangag ninyong presidente sa taong bayan, sa power ninyo. Dahil itong mga, not only recently, in the past, kapag nagsasalta si Bangag, more on halakhak, emoticons, or galit, or what. Papakita natin sa inyo. Ito ang, ayan, si Bangag. Si Lisa Tanas yan. Okay, tignan natin to. Papakita natin to, ang ebidensya ng ng kaduwagan ni Bangag. Is this Bangag o Lisa Tanas? Okay, like this post. Nakikita niyo ba, mga palanggingging na minamahal ko? Alright. Katulad na itong post ni Bangag Jr. 2 hours ago. As the Philippines and Palau, wag natin basahin yung kaputang inanghang yan. Right? Mga seremonyas yan, mga pakitang tao lang. Kung mapapansin ninyo, ayan, may ha-ha-ha, marami na namang ha-ha-ha, like and love. Pindutin natin. Pag pinindot mo yung ha-ha-ha, walang numbers of ha-ha-ha, walang figures. Pag pinindot mo yung like, wala rin. Pag pinindot mo yung love, wala rin. O, tignan natin sa ibang mga post niya. May pahalik-halik pa ang demonyo kay Santo Papa. Okay? Actually, kagagaling ko lang ng Roma, mga palangga. Watch out, may alindog. Okay? Ipinagdasal ko kayo. Okay? Na sana
makatakas na kayo sa bangag na o matapos na ang mga bangag. So if you notice, like, love. Okay. Tapos nakita nyo yung letter, yung pangalan, yung nakasulat. Mga palangginging. Ngayon sa ilalim, nakita nyo yung liner na yan. Anong sinasabi dyan? Bongbong Marcos can see the total number of reactions on this post. Anong ibig sabihin yan, mga palangga, kung nagmamaganda like me? Ibig sabihin, hinide niya, itinago ni Bangag Marcos ang reaksyon ng tao. Para mabigyan ko kayo ng isang ng comparison, tignan natin yung bunganga ni Boljak. Okay, ni Boljakan. Si Boljakan ay isang maalindog na laging nagnangabels. O, ayan. O, tignan natin to. Wag na yan live. Baka ano, itong pinost ko. Let's go, Attorney Vic Rodriguez na lang. O, tignan natin. Aba, nag-emote-emote ang mga palangga ko. O, ito na lang, reaction. See that? If you notice, my darling, okay, like 466, love 265. O, yan. Ang care, 12. At ang shock ay 1. Tignan natin ulit ito si Boljakan. Ito, 746. 606 likes, 102, da. Balikan ulit natin ang kay Bangag sa kapapasok lang. Okay, balikan natin ang kaduwagan ang ebidensya ng kaduwagan at kasinungalingan ni Bangag. Okay, tignan natin yung likes. Sa kabila ng pagtatago niya, okay, ng libo-libong excuse mo, okay, nakikita pa rin na mas marami yung Now what, mga darling? Stop ko na yan dahil tapos na ang silbi niyan. Okay? Oh, okay, wait. Actually, tignan ko pa sana yung ano eh. Ayan, nakikita nyo yung mga nagko-comment. Actually, ay mga trolls. Mga trolls. Ngayon, stop screen na tayo. Okay? So, mga palangginging, ano ang masasabi nyo doon? Ang ibig sabihin nun, sa ating malupit na pag-iintindi na hindi mo kailangan ng maraming utak, itinago ni Marcos Jr. ang mga Pilipinong nag-i-express ng kanilang damdamin dahil sila ay natatawa or nasusuklam sa kasukasukang bangag na presidente. Ang ibig sabihin yan, kung yan ay mga tao na kunwari tayo ay nakahilera sa isang plaza, ginurgur na tayo. Hindi ipinakita ang ating bilang kasi malalaman ng kasambayan ng majority na maraming nasusuklam at natatawa. Hindi po tayo bagong-bago sa social media. We know kung kailan hinahide ang mga comments, kung kailan kung kailan ito kinokontrol. Sa atin, okay, sa ating Facebook page, open lahat yan, pati sa mga bangag. Pero kapag ito ay trolls na mga binabayaran ng bangag na administrasyon, i-block nyo yan kasi nakaka-apekto sa engagement. Pero kay Marcos Jr., kitang-kita mo ang kaduwagan ng kaputan ng buwaka ng inang adik. Adik. Mamamatay ka na sa sobrang pag-aadiktus mo. Tandaan mo yan. Hindi ka naabutin. Hindi ka nasisikatan ng araw. Sino ang diktador? Nung panahon ni Duterte, lahat ng bunganga nagkuda. Okay? Sa panahon ni Bangag, anong ginagawa sa amin? Sa akin? Sa mga kapwa ko vloggers dyan sa Pilipinas? Ini-intimidate, kinakasuhan, sini-search warrant, okay, nagbibigay ng, naghahain ng search warrant na illegal, katulad ng ginagawa o ginawa ni Torre dito kay June Abines. Na recently, nagpakita, I think, tignan natin, si June, ang ating kapwa kritiko, okay,
ng update sa kanyang camera. Alright? Alright. Dahil yung pag-raid sa kanyang bahay na yung mga pulis, mga kababayan na nag-raid na inutusan ni Torre ay mga naka-civilian. Walang proper na uniform and everything. Ano ibig sabihin yan? Okay? Tignan natin. Alright. Ito pa naman sinabi ng mga buhaka ng inang to. Okay. Ngayon, mga kapalangga. Okay. Tignan natin si Ernest. Okay. Popular si Ernest Abines. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay. Dahil nga nung nakaraang araw ay pinalusob ni Toring putang inang yan ang kanyang bahay na pinagbibintangan siya na siya daw ay naghimasok, okay, sa mga sensitive files ng PNP. Alright? Tignan natin to. Actually, nagsimula ito sa post, okay, na nagtanong lamang si John Abines nang isinugod daw ba sa ospital si Torre. Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang? O baka KOJC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba, General Torre? Dito po nagsimula. And if you notice, yan ang post ni John Abines last year. At nakikita niyo ba yung question mark? Ibig sabihin, hindi kinumpirma ni John Abines na isinugod sa ospital ang uling na ito. Uling na demonyo. Nasunog sa impyerno, pinababa ni Satanas. Diyan sa mahal niyong Pilipinas para guluhin ang buhay niyo. Alright? Ang post ni John Abines ay hindi po confirmation na nasa ospital siya. Kaya nga may question mark. He is smart enough para gamitin yung question mark na yon. Kasi hindi niya kumpirmado. Kaya nga ang question niya, ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Sinabi niyang mukhang malala based doon sa picture na nakita niya. At yun ay opinion niya. Yun yung pakiwari niya, pakiramdam niya. Pag sinabi ko na ikaw, nagtawa-tawa si Palangga. Okay? Si Jingsky. Kung nakita ka Jingsky, ang sinasabihin ko sa pakiwari ko, ikaw ay maalindog at kasing ganda ko. Yan ay kalayaan ko. Dahil nakikita yan ng mata ko, yun ang pakiramdam ko. So yun ang pakiwari ko. Yun din yung pakiwari ni John Abines nung sinabi niya na mukhang malala. Hindi niya sinabi na siguradong sigurado ako na malala na si Uling. Okay? Okay? Mayroong wait lang ayun ko lang bakit naka-alarm ang hotel. Okay, stop it. Disturbance ka masyado. Okay? Masyadong nai-istorbo ang alindog ko, ha? Yan, pinatigil na natin. So mga kababayan, and now, balikan na natin yung paglusob sa kanyang bahay. Okay? I think kinasuhan siya ng RA 10175 Section 6. Okay? Na kung saan ay cyber libel at cybercrime dahil siya ay nagdistongkar ng mga PNP files whatsoever. Kasinungalingan. Ito ay tama si Pangulong Duterte na tayo ay papunta na o lumilis na ang bangag sa diktadurya. Sabi ko nga kanina, yung mga buwakan ng ina sa PCSO, ang una nilang inatupag
ay ang vloggers like me. Imagine niyo kung gaano tayo kagaling na mga para sa bayan. Not only for the Duterte, you know that. Bakit tayo gagaling? Ang PNP, ang AFP, ang DILG, ang lahat halos ng ahensya ng gobyerno, ang laman ng utak nila ngayon ay Maharlika, MJ Kiambao, KLC, John Abines, kung sino pa. Lahat tayo na mga nagsasalita at nagpapakita ng pagmamahal o concern sa taong bayan. Lahat tayong mga nakikipaglaban o kritiko ay nasa utak ng mga politikong kawatan ng mga demonyo katulad ni Barbers na tinatawag tayong pogo or narco vloggers. Pero sila itong mga hinayupak ang nakikinabang sa pogo at sa illegal na pulburon. Dahil mismo ang amo nila, kaya kayong mga supot kayong mga supot na PNP, AFP, Air Force, Navy, lahat kayo mga supot. Okay? Wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil kung kayo ay sumumpa-sumpa sa flag para paglingkuran ang bayang Pilipinas, mga buwaka ng ina ninyo, mga supot kayo. Mga supot lang kung tuli ka, di leche. Humayot ka't magpakarami. Nakita nyo na si Marcos Jr. nung araw ng kagitingan last year na mayroong Coca-Cola pulburon, okay? What have you call it? Dapat doon pa lang inaresto nyo na. Dapat doon pa lang nanindigan na kayo, mga hinayupak kayo, na hindi nyo pinayagan na may adik kayong presidente. Dahil nung inilabas ko yan noong July of 2024 dito sa California, okay, na si Marcos Jr. ay nag-a-addict, hindi ko inilabas yun ng dihado ang taong bayan. Bago ko inilabas yun, authenticated yun sa dalawang bansa na si Marcos ang nasa video na addict, so missing hot. Ibig sabihin, mentally defected ang presidente ninyo. The reason why kayo ngayon ay nagkaleche-leche sa Pilipinas, kaya ngayon ang kidnapping is just an ordinary day. Enjoy it. Dahil yan ang gusto nyo. Kaya nga sana, sabi ko nga, paulit-ulit nating sinasabi na sana ay hindi dumating sa panahon na kayo ay makidnap o magurgur ang inyong mga anak. Bakit kamo? Nakita nyo na ang presidente nyo ay addictus benedictus. Addict. Kitang-kita sa video at kitang-kita ang residue. Hinahayaan nyo pang mamuno in the first place. Hindi si Bangag ang namumuno sa bayan ninyo. Sa bayan ng Pilipinas. Ang asawa niyang kidnapper, katulad niya. Addictus. Ang namumuno si Tambaloslos at lahat ng mga mafia. Waka ng ina niyong mga supot. Alam nyo, kayo nga ang nagbibigay ng mga information sa akin. Di ba? Kapag ang presidente ay wala na sa tamang kaisipan, mga kababayan, ano dapat ang ginagawa? There's no way out. People power. At dapat nga, ang katuwang nyo dyan sa people power ay yung mga military. Hindi yan bawal. Nasa constitution yan. As long as you are peaceful na mag-gather ng inyong mga boses para tapusin ang isang addict, mentally ill, mentally incapacitated, durugista na si Marcos Jr. kasama ng kanyang asawang kawatan, sindikato, kidnapper. Inuulit-ulit ko bakit kamo. Dahil kung matatapang ang mga yan,
Kung nasa tama sila, matagal na akong kinasuhan sa sinasabi kong nangidnap si Lisa Marcos ng 2 bata. Abang-abangan nyo lang yung interview ko with Sheena, the distressed mother. Siya ang magsasabi sa inyo kung paano naging kasabwat ng kanyang ex, si Lisa Tanas, noon-noon pa sa mga illegal na negosyo at kontrata sa gobyerno, yang putang buwaka ng inang hinayupak na yan. Hindi pa pumantay ang kanyang mga paa. Kaya kayo dyan, okay, sa Pilipinas, actually, although you guys are busy sa election, at ganun naman talaga, kailangan natin maging multitasker. Ngayon, yung election na yan, dadayain na naman yan ni Lisa Tanas. Diba? Tignan mo ngayon, may mga kidnapping. Oh, diba? Ang sabi nga doon sa message na binasa natin kanina, mga tiwaling mga politiko, mga military. Ang kalaban ng Pilipinas ay hindi dayuhan. Kaya itigil yung kadyutahan, yung mga buwaka ng ina kayo na sinasabi nyo na ang PDP laban at ang mga Duterte senatoriables ay mga Chinese, pro-China or Team China. Mga ulul. Mga julul. Ang Team China ay si Lisa Tanas. Team Illegal Chinese. I'm referring to the illegal Chinese, illegal manufacturer ng pulburon, ng nagsasmuggle. Katulad na lamang ni Michael Ma. Si Michael Ma, isang Chino na inappoint ni Bangag. Nakalimutan niyo na ba tong taong ito? Teka natin. Nakalimutan niyo na ba yan? Ayan. Nakalimutan nyo na eh. Diba? Kailangan nyo mag-review. Si Michael Ma ay isang Chino na ginawang, ito, pakita natin sa kabila, na hanggang ngayon hindi yan sinasagot ni Bangag. Siya ay isang incheck na kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag sa kanilang mga smuggling business. Ulitin natin, balikan natin, noong January 2023, nagkaroon ng hearing dyan sa mga julul na mga kongresista sa mababang kapulungan patungkol sa smuggling na kinasangkutan ni Michael Mang Inchik. Ano ang ginawa? Kinansel ni Bangag, ni Tambaloslos, then Zubiri. Okay? Ang hearing. Hindi na nagkaroon ng hearing after nagkaroon sila ng legislative agenda. Remember, mag-review kayo, dapat mag-exam kayo, Naalala nyo to? This is the legislative agenda. Remember that video? Remember that? Yan yung picture, okay? Na nakipag-meeting si Bangag dyan sa mga ulupong na yan noong kasagsagan ng hearing ni Michael Mang Inchik na kasabwat ni Lisa Tanas sa smuggling. Diba, inappoint pa niya na special envoy to China without any papers or tuldok hanggang ngayon. Ang daming offense na dapat si Marcos Jr. ang mawala sa pwesto. Dahil unang-una hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas, dahil wala siyang kakayahan, dahil ang alam lang ni Marcos Jr. ay suminghot, tumira bago sa kanyang mga speech na yan, kaya naman kung todo ngiwi ang buwaka ng inang adik na yan. Hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Now, ano pa ang gusto nyong sabihin ko sa mga buwaka ng inang ito? Ang tunay na diktador, okay? Ang sinasabi pala ni Escudero, i-analyze natin itong sinabi ng Hinayupak. Okay.
Okay. Patungkol nga sa pagsabi ni Pangulong Duterte na papunta na tayo sa diktadurya. At di papunta nasa diktadurya na actually. Ang sabi ni Escudero, kamusta naman ang kilay mo? Kailangan mo na magpa-retouch. Yung kilay mo, gastos ng taong bayang, hindot. Sabi ni Escudero, I do not agree and do not subscribe to his accusation at all. I have known the president for over a decade and have had the privilege of working closely with him for nearly a year now. Talaga? Isang dekada na kayo? Tanong natin kay Cathy Binag. Magkaklase ba kayo ni Bangag sa Singhoters? Singhoters class? Okay, tuloy natin. Sabi niya, and I can say with certainty that I do not subscribe to former President Rodrigo Duterte's statement because I simply do not see it and cannot infer nor believe it from President Bongbong Marcos' attitude, outlook, and work ethic. Julul. Si Bangag Jr. ay sinungaling. Kunyari, bait-baitan. Kaya mapupunta yan sa langit-langitan, mapunta yan sa impyerno. Ngayon pa lang, kaluluwa niyang itim, sinusunog na. Recently, nung tawag siya, nangampanya si Bangag, kasama yung kanyang mga team isinusukang mga julul. Imagine mo, sinasabi niya, napanood ko lang sa reel, na si Tolentino daw, yung kanyang kandidato, ang unang rumisponde doon sa Leyte during the Yolanda. Kung di ba naman nuknukan ng sinungaling? Meron pang vlog si Bangag. Ilang beses pati si Tambaluslos, ilang beses nilang sinasabi at nagpapasalamat sila sa kay Pangulong Duterte, people of Davao na pinakaunang rumisponde during the during the Yolanda. So, ibig sabihin, si Bangag Jr. ay wala na sa tamang pag-iisip. Sinungaling na, magnanakaw na ang kaputa-putahan niya. Di ba? Kaya dapat yan ay tanggalin na ng mga taong bayan. Hindi po bawal ang mag-gather sa kalsada ng peaceful. Kung ang presidente nyo ay adik at ninanakaw na ang pera ninyo at pinapahirapan kayo, araw-araw ng buhay ninyo, karapatan ng taong bayan na bawiin sa adik na yan ang mandatong hindi nyo naman actually binigay dahil dinaya nila ang eleksyon. Isa pa yan. Isa pa yan sa expose ni Attorney Glenn Chong na ayaw din pag-usapan ng mga julul sa Kongreso. Okay? Kaya talaga ngayon, diktadurya na. Kaya ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng mga buwaka ng ina para makount, para mapagtakpan nila itong mga kababuyan nila, ay patahimikin tayong mga vloggers, sisindakin tayo, mga julul. Hanggang sa huling hininga ko, huling hininga namin. At mauuna kayong malagutan ng hininga. Hindi kami magpapasikil sa inyong mga buwaka ng ina nyo. Ikaw, Lisa Tanas, yang ninanakaw mong pera sa smuggling sa mga sindikato, sa kidnapping mong hinayupak ka. Alam natin hindi mo madadala sa hukay, pero aaratayin ka. Para kang manok na patikipay mo ay uuurin hanggang sa hindi ka na makalakad at gewang-gewang na yung kipay mong punong-puno ng pera ng bayang hinayupak ka. 10 ng pamilya mo, ang mga anak mong Judictus Benedictus. Okay? Magbabayad kayo. Babangon. Parang drama. Babangon ang taong bayan at pananagutin kayo sa lahat. Itaga mo yan sa butod mong tiyan. Ikaw nakatsipanga, nget pa, mukhang uraro.
Mukhang kulugo. Alam mo, Lisa Tanas, kahit ubusin mo ang pera ng bayan, mukha ka pa rin mabahong bolati sa kanal. Nabusog na busog. Sa burak. Ano gagawin nyo ngayon? Eleksyon na lang tayo. Huwag kayo pasisigurado. Okay? Dahil dadayain nila ang eleksyon. Kayong mga military, pagod na ako sa inyo. Mga wala kayong bayag. Maawa kayo, paulit-ulit kong sasabihin, paulit-ulit ko nakikinig naman kayo, wala kayong pagmamahal sa Diyos at bayan. Ang mahal nyo lang, yung pera. Putang ina, adik na yung commander-in-chief nyo. Nakita nyo na, may pulboron, may Coca-Cola sa bunganga, sa nguso, ngiwi, adik kung anong pinagsasabi, wala pa rin kayong ginagawa. Dahil palibasa, yung mga nakakataas ay nakikinabang. Panahon na para utasin nyo ang mga bangag na pumapatay, gumugurgur sa kinabukasan at literal na gumugurgur sa mga Pilipino. Kita ninyo, kung matino yung buwaka ng inang adiktos na mga yan, magtatatlong taon na, ano ba ang nagiging topic? Vloggers, magagawa ng mga programa para to educate o para panagutin daw ang mga vloggers. Bakit nagsispend ng millions of money ang mga tao sa Departamento ng Presidential Communications, sa Kongreso, para panagutin o takutin ang mga vloggers? Meron tayong batas. Putang baka ng kipay ng nanay niyong mga... I cannot change, may bunganga. Kasi mga palangga, kulang pa. Kahit magmura ako ng 6.325 trillion na buwaka ng ina sa mga hayop na yan, kulang pang kabayaran sa araw-araw na pagpapahirap sa inyo. Imagine mo lahat ng mga hayop na yan gumagastos ng milyon-milyon para patahimikin kami mga vloggers. Si Bangag, kailangan pang itago yung mga reactions. Sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay nakasaplasa lang, pinaggugurgur na tayong lahat. Uy, mga supot na mga military, mga polis na mga palangga ko. Duwag ba kayo? Tangina. Si Lisa Tanas lang at saka si Bangag. Sinusunod yung isang adik. Tapos ngayon may paano kayo, may dissemination information. Putang ina, hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho inyo, yung hulihin nyo yung mga nangingidnap ng bata. Ang trabaho inyo yung mga adik na nagkakalat sa Luzon, Visayas, Mindanao. At recently, nagsabi ang Pangulong Duterte na bumabalik na nga ang mga adik kahit sa Davao, sa Cebu at sa Manila. Tapos sinagot naman ng isang ungas. Okay? Ng isang ungas na insimada vlogger na inappoint dahil sa kabobohan. Dahil mag-atak-atak lang kay Duterte. Hoy, ikaw, Claire Castro, hindi ka maghatagal sa mga demonyo. Mas demonyo sila sa'yo. Unless na lang, mas demonyo ka sa mga ito. Anong sinasabi mo? Okay, na si Pangulong Duterte daw ay mahilig magtanim ng ebidensya at intriga. Kasi daw, bakit daw? Tinanong kasi siya, ang Presidential Communications, kung anong masasabi patungkol dito sa sinabi ni Pangulong Duterte na talamak ang mga droga buong Pilipinas. Tapos ang sabi niya, ano yan, yung sa Davao, di ba si Baste ang mayor dyan? Julul. Nakalimutan mo na ba na pinagre-relieve ng buwaka ng inamong among adik ang ilang mga kapulisan ng Davao? So, ibig sabihin, kung yung mga regional directors, yung mga matataas, remember that last year? Ibig sabihin, kahit si Mayor Baste ang mayor,
Kung ang mga pulis ay itinalaga ni Bangag, katulad ni Torre, kaya nga siya nakapangharas, nakapanggipit sa KOJC. Kung ang ilalagay ni Marcos Jr. ay mga jejimonyo katulad niya, at magbibenta sila ng droga dahil yan ang negosyo ni Bangag. Kasama yan sa mafia business nila. Kaya nga, di ba, yung alitagtag, may narinig na ba kayong follow-up hearing? Wala. Kawawa naman kayo mga kababayan, kaluluoy kayo. Napaos na si lola ninyo pero kayo ngayon, ang mga supot wala pa rin. Sabi ni Den Scorpion, Team Utak versus Team Lusak. Mga lusak ang mga utak na mga yan. Para mga lono, you know lono? Yung alimangong malambot. Okay? Yan ang utak ng mga bangag. Sabi ni Lina Casey, bobo, attorney. Kung matalino kang abogado, bakit ka magsisilbi sa isang adik? Alam mong adik eh. Alam mong may mental, may, may saltik. Sige nga. May matinubang abogado na alam mo ang boss mo ay addictus benedictus, maraming ginugurgur, maraming ginigipit na mga kritiko, magtatrabaho ka pa. Magtatrabaho ka for the sake of kwarta. Pera. Tignan mo, na ngayon pa lang nagkakalat na ang bigatla. Gipos. Okay, gipos gani ang utok, Carlo Miguel. Right? Walang mga prinsipyo. Well, mga kababayan, ano pa ang gusto nyo i-comment ko? Ano pa? Gusto nyo gulitakon ko ang bilat ni Lisa? Kung katabi ko lang yan, na-barbecue ko ng giti niyan. Okay, ano pa mga sinasabi ng mga hunghang? Ayun nga, ang sabi nitong na to, ayun, tinanong nga yung bagong dyan sa presidential communications that sinabi ni Pangulong Duterte that the Marcos Bangag, veering towards dictatorship. Wala daw ebidensya. Wala daw papakita na nangyayari itong itong dictatorship. Yun na lang ang panggigipit sa amin. Ang pagpa-file ng mga kaso dahil kami ay nagsasabi na si Marcos Jr. ay isang adik. Nakita niyo kung paano nila i-damage control ang video na pinakalat ko. Nakita niyo kung paano nila i-damage control nung nag-testify si JM Morales, Agent Morales, na si Marcos Jr. ay isang adik at i-raid dapat nung March of 2012. Yan ba ay hindi ba yan Hindi ba yan nagpapakita o indication na ang Marcos Bangag, okay, administration ay wala nang ginawa kundi manggipit. Yung ginawa sa KOJC, yung ginagawa kay Inday Sara, yung ginagawa na lang sa mga kritiko, yung pagpapatahimik sa atin, hindi ba yan sinyales ng pagsusuppress, pag-o-oppress sa atin ng mga nakaangaraang rally natin last year na pinaglalagyan nila ng mga truck, inaano nila yung kinakancel nila yung mga permit. Hindi pa ba yan dictatorship? At ikaw, Marcos Jr., putang buwa ka ng inang addictus ka. Buwa ka ng inang addictus ka. Matatapos ka rin. Kasama ng asawa mong kidnapper, dalawa kayo, adik, magnanakaw kayong mga hayop kayo. Sabi nga ni Pangulong Duterte, katugal na galit Pangulong Duterte kagabi, dahil yung gold reserve natin. Hindi nyo maipaliwanag kung saan nyo ginastos. Imagine nyo, pinapayagan nyo, mga militaring support. Binenta ang property o kayamanan ng taong bayan. Hindi pa nakontento sa budget ng mga ninanakaw nila, pati gold reserve, pera ng PhilHealth, you know that already. Wala pa rin kayong desisyon. Sabi ko nga,
wag na kayong, pag nakita ko yung mga bunganga nyo nagsabi-sabi ng proud to be Filipino, stapler ko lahat yan. Okay? Martial law. Pag martial law yan, pattern na sinusundan ng tatay niya, sabi ni Gasnulak. Okay? Gusto nila infinite wealth, sabi ni Vlad Line. Okay? Sabi ni Camnon John, binanatan ko na si Uling, di ba? Ano pa gusto mo? Gawin kong bopis, palangga, si Toring Uling. Melchi Delfino. By the way, gusto ko pala pasalamatan. Ang isang doktor, si Dr. Frederick. Dr. Frederick, may kwento ako eh. Was it in Italy? Okay? Na nakilala ko sa Italy at ang kanyang asawa na binigyan ako ng $9 dollars. Mahaba ng kwento pero na-appreciate ko po kasi yung mahaba yung kwento, but anyway, tsaka na lang pag may time. Dr. Frederick, thank you for giving me €9 no, para mabitbit ko yung ano ko, yung what do you call it, beauty care. Okay, yung beauty care ko dapat kasi may iwan. I have to pay. So wala akong cash during that time, na wala akong wallet actually. Ako lang mag-isa, so binigyan niya ako ng €9. Kaya thank you, Dr. Frederick, if you're watching. Madrid. Baby Lynn, babalik ako sa Madrid. Alright? Babalik ako sa Madrid. Ay, no, hindi pala ako nakapunta ng Madrid. Pupuntahan kita dyan. Ngayon pa lang ako boboto. Mga palangga. Okay? May anino. Sa darating na eleksyon, huwag niyong iboto ang mga sumusuporta kay Bangag. Okay? Huwag niyo rin iboto ang mga rebelding NPA makakaliwa. Napakasimple. Kung gusto nyong may future pa, ang inyong bayan, may sayad si Castro, sabi ni Edita. As hindi ko kasi sa pinapanood. Mukhang may sayad. May sayad ba? May sayad? Okay. Tignan natin kung anong magkakalat yan, believe me. Magkakalat yan at totodasin din ni Lisa Tanas yan. Ayaw ni Lisa Tanas ng mas may sayad pa sa kanya. Gusto ni Lisa Tanas siya ang bida ng lahat ng demonyo. Lahat siya ang queen ng mga satanas. So kapag may satanas pa sa kanya, tinatagpas niya. Lalo na kung napapahamak si Bangag. Imagine mo yung si ano pangalan nito? Si Cesar Chavez. Oh. Hindi nakayanan. Hindi niya nakayanan yung pressure na kapag ngumingiwi si Bangag, siya ang sinisisi. How much more kung may sayad nga, sabi mo, palangga. Yung nag-comment itong isang julol na ito. So, hindi naman siya ang undersecretary lang naman siya. Okay? Isa lamang siyang palamuti. Sabi ni Billy Ramos, isa lang alam ko, kamukha ni Torres si Mangkanor. Ano pa? Ano pang hindi ko nasabi? Tignan natin to. Sabi ni Romy Espeleta, Marlica, ang kinakain ng mga bangag sa gobyerno, pera. Kaya sila walang kabusugan. Yes. Stephanie Christy Pareno, thank you. Gusto nila maging milyonaryo katulad ni Lisa Tanas Butod, sabi ni Pascuala Limoto. Kumusta ka na, palangga? I remember you. Oh, Arium Gold, how are you? Yeah. Nakakalungkot ang Pilipinas. Sana magising na ang Pilipino. That's true, palangga. Kita nyo lang yung ano. Kita nyo yung pangalan nito. Ang loto. Ayaw na nila balikan yun, di ba? O maya-maya may nananalo. Ay, ambot sa inyo. Nasabi ko sa inyo kung bigyan lang talaga ako ng gahom, bopis na yang lahat ng mga yan. But anyway, this is your Palangga Maharlika. I know you miss me so much and I miss you so much. Part na kayo ng ating, pakikipaglaban everyday. At hindi po ako titigil
hanggat hindi nagwawagi ang Pilipino. Only one life to live in this beautiful world sana. At iaalay natin ang ating alindog sa pakikipaglaban kahit kamatayan ang nakaambang. Dahil alam ko, hindi papayagan ng Diyos na mamatay ang mga taong lumalaban sa katotohanan. Sa halip, malay mo, ma-overdose ng mga buwaka ng ina, edi goodbye, bangag. Ayan.